Hi, isang magandang araw po sa inyong lahat. Nako, eto po, Rowena Guanzon po, nagwala po sa mall dun sa Rockwell, Makati po, no? Ito po ay viral ngayon at issue ngayon na talagang nagsilabasa na naman po yung mga loyalista at binabakbakan po si Attorney Rowena Guanzon na kesyo daw ganyan talaga ugali ng DDS, ganyan daw ang ugali ng babaeng ito, ganyan. Kung ano mga pagsasabi nila, no? Yung tao tutuusin naman talaga, hindi naman siya totally nagwala, nagalit ng higit doon sa kanyang kakayahang magalit, no? Alam mo, normal sa tao ang magalit, no? Ang hindi normal, yung mangurakot, di ba? Yung mga pangiti-ngiti dyan na congressman, pangiti-ngiti na mga politiko, kaya hindi mo kayang galitin, pero ang laki na nakuha ng mali-malitang pera, di ba? Yun ang hindi nyo sinasaway. Alam nyo, nakapagkataka nga, no? Bakit nyo inaano si Ma'am Rowena Guanzon? Bakit? Di ba kayo nagagalit? Hindi ba kayo tao? Yan ang katunayan na tao lang. Nagagalit, marunong magalit. Di ba? Kasi may mga tao hindi marunong magalit eh. Yun ang inaabuso. Di ba? Siguro kayo, inaabuso kayo ng sino man sa inyo. Hindi kasi kayo nagpapakita ng galit eh. Eto, alam mo, kahit magagalitin ka, okay lang yun. Di ba? At least, nalalabas mo. Kesa iba dyan, tatahi-tahimik, no? Yung pala, may puot na sa puso nila. Di ba? Nagtataka ka eh. No? Pero panoorin mo natin to si Rowena Guanzon sa kanyang pagwawala daw doon sa mall, sa Rockwell. If you are sick, mama, if you are sick, you don't go to the mall. Why are you here when you are sick? Who is it right? Did you have that? Why did you marry to the stupid? It's the Ramos. Mga hombre, utang na mo. Hindi ka man nakarolex. Hindi ka man nakagucci. Ako mo pinili mo. No, I want your name. No, pinili ka. I want you to apologize to me. Yeah. If you Hindi, ito Sabi niya, hindi ka nga naka-Gucci, hindi ka naka-Rolex. Unang-una, wala naman sinabi doon si Guanzon na naka-Rolex din siya, no? Maaaring sinabi niya yon dahil kung ikaw ay naka-Rolex, naka-Gucci ka, may karapatan ka mang ganun kay Guanzon. Kasi pinaliwanag niya sa video niya kung bakit siya parang umubuyata siya, sinaway siya, no? Nasa mall siya, no? Wala ka naman sa house kumakasaway ka. Nagalit yung si Tony Guanzon. Sumabog siya talaga, yung galit niya na ilabas niya lahat. Kasi maski ako magagalit ako noon eh. Bakit? Ikaw may-ari ng mall? Di ba? Ngayon, yung sa Gucci niya, walang problema doon. Palagay natin, may Gucci, may Rolex, mahalang Rolex, mahalang Gucci. Palagay natin, meron si Rowena Guanzon noon. Hindi natin pwede pakilaman yon dahil deserve niya magkaroon noon. Di ba? Naging commissioner yan, ganyang edad, marami na naipon na pera yan. Deserve niya magkaroon ng ganon. At kung yun ay sinabi niya, hindi pagmamayabang yon. Bakit? Sinabi niya ng galit siya noon. Ang taong nagyayabang, tandaan niyo, ang taong nagyayabang, hindi siya nagsasabi ng galit. Kaso, ang sitwasyon niya, galit niyang sinabi yon. May Gucci ka ba? May Rolex ka ba? Di ba? Hindi yabang yon. Alam mo ano yun? Galit lang yon na bigla. Kaya nga tayo pa nagagalit, nawawala tayo sa control. Diba? Kaya normal sa tao magalit. Ewan ko sa inyo kung bakit kayo binabash nyo si Ma'am Rowena porkit nagalit. Ang nakakapagtaka, ba't di ba kayo nagagalit? Nagtataka na kami. Kung di pala kayo nagagalit, ibig sabihin, mga plastic kayong lahat. Diba? Totoo. Plastic na naman yun eh. Yung galit na galit ka na, tinitis mo, plastic ka. Diba? Si Ma'am Rowena, hindi to plastic. Talagang inaano niya, kaya normal to. Kahit niya ang Panginoong Jesucristo nagalit eh. Diba? Gumawa siya ng latigo eh, di ba? Pang latigo, pinasok sa templo niya, pumasok yung mga nagtitinda, pinag-aampas yung pinagtataob yung mesa. Nagwala, mas matindi ito ginawa ni Kristo. Nagwala talaga si Kristo, nagalit. Nagsalita siya ng mataas. Tinaob lahat ng mesa. O yun ba? Makasalanan yon, masama na yon. Tao ka, alam mo niya kung ba't ka nagagalit. Pero kung ikaw sumasaway sa tao nagagalit,
at tinutokso mo pa, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka nagagalit kasi plastic ka. Di ba? Oh. Pinaliwanag po ni Ma'am Rowena Guanzon ang kanyang, ito kung bakit siya nagagalit, paliwanag niya po Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero... Ayan alam mo, pag ikaw may high blood, tandaan mo hindi mo maiwasan na maging maiti ng ulo mo. Kasi irritable ka Iba yung pressure sa ulo mo pag high blood ka Konting kibot, konting pandirig na high blood ka. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Hindi naman si Rowena nanakit Di ba? Ganito lang to Bakit kayo galit na galit? Tapos sabihin nyo DDS kasi. Di ba? Inalo na naman nila DDS, na uwi na naman sa DDS. Walang ibang alam ang utak ng mga to, kundi DDS lang. Nilamo na sila ng sistema ng DDS. Yung kung ang DDS yan, sabi nila mga baliw daw, mga mahina ulo, sino mahina? Kayo sunod na sunod sa mga DDS. Sabi niya ang pumatol sa baliw, mas masahol pa sa baliw. Yun, kayo yun. Di ba? Siya sabi nyo DDS, DDS, kayo patol lang patol sa DDS. Hindi mas mukha pa kayong mas masahol pa doon sa sabi yung DDS. Tama, mali. Di ba? Stabilize naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Maski ako magagalit ako Nakita ko gano'n. Pahinga natin Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral. Talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Panat talaga. Ito. Hindi naman pwedeng palampasin yun. Pag inaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Di ba? Ano pag may-ari niya ng mall? Maski ako magagalit ako noon. Baka hindi lang ginawa ni Rowena Guanzon gawin ko doon. Baka mas tumigit pa yung boses ko doon. Di ba? At normal yung magalit. Tandaan mo yan. Normal sa tao yan. Kapag isang tao nagagalit ng ganito at nagtataka ka ko, ganyan si Rowena, sama na ugali. Ganyan to mga to Pag sila nakakita na nagagalit, sila ayaw na nila sa tao. Kasi niya, itong mga to, hindi nagagalit, mga plastic. So, si Sarah, sinapak yung sheriff. Sabi nyo, naku, delikado maging presidente yan. Ganyan, grabe, sama na ugali niyan. Nanapak lang sama na ugali. Bakit kayo? Hindi kayo nakararas ng ganitong galit? Katulad dito nila Rowena? Sa buhay nyo? Isa lang ibig sabihin talaga, maplastic nyo. Doon yung nagsimula. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Guanzon, umanon pa nga. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng tao yun. Yun talaga yon. Pag napahiya ka, lalabas ang galit mo. Di ba? Ang pinaka nakakatak ng galit, isa sa mga nakakatak ng galit, tandaan nyo, yung kahihiya na idudulot sa'yo na nasa paligid mo. O yung taong pinahiya ka. Yan, daan mo yan. O kaya yung taong ininsulto ka, yun yung nakakagalit. Nakakatampo, nakakagalit. Pero yung talagang nagwawala ka, alam mo ito yung talagang, alam mo, pinakatao talaga, alam mo sa nagagalit ang tao, alam mo yung mga oras na kung saan, masayang-masaya ka, di ba? Sa sobrang saya mo, bigla may bumadrip sa'yo, yun ang matinding galit na nakakatakot. Tatandaan nyo yan. Nakakatakot yan, yung ganyang galit. Yung masayang-masaya ka, buo araw mo, bigla may taong ginalit ka, yun, iba yun.
Baga, bigla kang galit ng sobra noon. Sabihan ka ba Kasi emosyon yun eh. Emosyon mo masaya, nagsanib. Parang init-lamig, nagsanib, nagkidlat. Parang ganun. naman? Don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public place ka, Rockwell Mall ka. Ano yung mga tao doon? They're very gorgeous, ha? They say hello to each other, you know, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out, hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, siyempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case. Iyo to, nag-file ng case to. Yari ka. Fixation and grave oral defamation. Last night. Oo. Right? Gabing-gabi na I wasn't Tama feeling- yan, para di maulit, ma'am. Ako, pabor ako kay ma'am. Hindi porket nagwala, uusga mo na yung tao. Ang kahusga-husga, yung mga tahimik. Yung mga nagsasabi, kami, nagmamasid lang kami dito. Hulaan nyo kung sino yung mga senador nagsasabi, kami, nagmamasid lang kami. Hindi kami nangingialam. Anong sasabi mo, Bato de la Rosa, at kami, nananahimik mga pinklawan. Nagmamasid lang kami. Hanggang masid lang sila hanggang ngayon. Ubus na pera ng Kaba ng Bayan, nagmamasid pa rin sila hanggang ngayon. Di ba? Yun ang mahirap. Yun ang delikado. Kaya ito, nagwala man, nailabas niya. Kahit sa psychology, mas maganda yung nailabas mo. Di ba? Kahit mailuha mo, umiyak ka. Sabi nga ng Biblia, kung gusto mo sumaya, umiyak ka. Totoo. Pagkatapos ng iyak mo, mauibsan lahat ng ano mo eh. Makakamupon ka eh. Kaya nga ginawa ng Panginoon Diyos yung agusan ng samahan loob yan eh. I'm tired and I had no dinner. So I ate one mushroom pie and a bottle of water. But I'm okay now. I want to just to let you know that I'm okay. I'm just resting today. Tomorrow out of town pa ako to give a speech to the Philippine Institute of Certified Public Accountants. And please watch my video in PGMN, Peanut Gallery Media Network, and subscribe to my YouTube, Queen of Bardagulan. Kasi those are, yung sa YouTube ko po, I will post my full video telling you what happened. Kasi many people naman na kontra sa akin are taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa kumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Yun! Tama yan, Ma'am Rowena. Kaya kahit magwala, kahit si Claire Castro, di ba may si Claire Castro nagwawala siya, okay lang yun. Hindi ka bawasan ng isang pagkatao, yung may nagwala sa'yo, maliban lang kung saktan ka o may ginawang disgrasya sa'yo, iba yon. Pero yung nagwawala ka, ganun-ganun galit, normal sa tao yung nagagalit eh. Kahit si Claire Castro, di ba may nagwawala sa 1% yata, nagwawala siya, kasi galit yun eh. Yun ang katunayan na ilalabas mo yung galit mo at tao ka. Di ba? Yun ang katunayan na may damdamin ka, may puso ka, nakakaramdam ka. Hindi yung iba, hindi nagagalit, tahimik lang, nangyayari na nakawa na tayo, lahat-lahat, hindi ka nagagalit, tahimik ka lang, hindi ka sasalita. Isa lang ibig sabihin nun, wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba. Tama, mali. Di ba? Ganun kasimple lang yun. Di ba? Ninakawan ka na lahat-lahat ng gobyerno, eto nagsasalita to, pinagtatanggol niya tayo dun sa mga kawatan. Tapos siya nagalit lang, uusigin nyo. Sige nga. Kayo naman. Pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong katotohanan and story, and you can comment and if you like, to defend me in any Facebook post. Thank you very much. I'm okay. Okay, ma'am, naiintindihan ka namin, ma'am. Dito tayo pumunta sa dako na to. Dito muna tayo kay, Atty. Gonzo nagwala dahil binastos umano. I want you to apologize to me here. Mata pobre,
PI mo, hindi ka nga naka-Rolex hindi ka nga naka-Gucci. Ibig sabihin, yung construction, ibig sabihin, wag ka umasa ng ganyan, hindi ka naka-Rolex, hindi ka mayaman. Di ba? Ganun kasimple lang yon. Di ba? Napakasimple lang, analyze nyo lang Ganito na ba tayo, Ganito na ba talaga sa Pilipinas? Ganito na ba mga ibang Pilipino? Mahihina na? Ha? Ganito na ba talaga? Nawala na yung mga matalinong millennial? Hindi kasi matatanda, mga patanda na yung mga panahon ng tatay natin may mga edad na Kaya minsan hindi na sila masyadong nakakapag-isip ng although iba kaya pa. Pero iba mga 90, 80, syempre hindi na mag-iisip ng para sa patalinuhan Pero ganito na ba millennial ngayon? Ganito na ba mga Gen Z ngayon? Yeah. Nagreklamo po talaga ako sa pulis. Tama yan. Rowena Guanzon files complaint versus small goer in viral video. Makukulong to. Ako, Rowena, ipakukulong. Kakasuhan niya ata yung former commissioner election. Attorney Rowena Guanzon filed a complaint against the individual following an interaction over the hair cupping and Makati Mall. Di ba? Umupo ka. Sko po. Mula ito nakakapikon. Tingnan niyo gaano sila Hindi lang ito, marami nagpo-post. Mula nang naging DDS ito si Guanzon, ganito na ugali niya. Mali ka. Diyan ka nagkakamali. Ang tao hindi na iimpluwensyahan pag ganito na edad. Tandaan mo yan. Hindi po agad naging DDS to, ganito na edad nito. Ganyan talaga ugali ng isang tao kung makikita mo man ngayon. At hindi naman siya nakagawa ng pananakit ng tao. Bagkos niya, nilabas niya galit niya at talagang nakakagalit yung ginawa sa kanya. Maski ikaw, baka dudong ka, baka sabihan ka namin, kahit di ka DDS, pagbibintangan ka namin DDS. Gusto mo ba yon? Di ba ganyan ugali nyo? Yeah? Ang kwento, dumahak ang ububo daw ito si Guanzon sa loob ng Rockwell. Mali kang kwento. Ayan na nga, sinabi ni Ma'am mall sa Makati ay isang citizen nagsabi. Bakit? Sige, palagi natin dumahak umubo. Bakit di ka ba naubo? Hindi ka ba dumadak? Minsan, pag may sabi to, minsan nalulunok mo na lang Di ba? Kasi hindi ka naman dumura ka sa lapag. Tao ka kasi kaya mo ginagawa yon. Kayo kasi mga mapagpaimbabaw. Di ba? Nawala Aling Rowena. Sino daw ba siya para manita? Wala daw magsuot ng Rolex, Gucci, yung tao para sitayin siya. Totoo naman Read between the line yon. Wala kang karapatan, hindi ka naman. Ibig sabihin ng mga sentence na yun, may hina talaga ngayon. Ay hina na mga kaibigan. Ang hina ng utak ng mga ibang tao ngayon. Pag ganyan pa sinabi, naka-Rolex ka ba? Read between the line yan. Ano ibig sabihin na read between the line? Ay, papaliwanag ko pa rin ba? I-search mo na lang. Ang hirap sa inyo, ang hirap nyo umitindi ngayon. Bagay, dati kasi natuto kami, may pisara pa, may blackboard pa. Natutunan kami, may blackboard pa. Kayo, natuto na lang kayo, wala nang blackboard. Tama? Computerized na. Okay, yung whiteboard na sinusulatan, dyan na lang kayo natuto. Read between the line yan. Kung alam mo ibig sabihin, kung matalino ka, alam mo ibig sabihin ng sinabi ko. Malalim yan. Hindi ko na ipapaalam sa yan. Hukayin mo na lang. Di ba? Ganun kasimple yan. Ito pa. Na-high blood ako kanina. Ang taas ng medics at assistant Mirak in Rockwell Mall. Sabihan ba naman ako ng Chinese na umalis sa Rockwell Mall because I am not contagious and after a cough once due to an itchy throat. He said, you are copy, you should not be in the mall. Live. Di ba? Umupo siya. Ang puta siya. Nga, ay hindi taga Makati. Ako papapalayasin niya. I told him, if you are sick or afraid to get sick, you should not be in a mall. You have no right to tell me to leave. Kung makautos, parang amo ko siya. Mata pobreng hindi naman mayaman. Di ba? After I cough once due to itchy throat. Di ba? Sasabihin nyo, DDS na naman daw. At saka nang pakialam mo kung DDS ba si Guanzon? Bakit? May kinalaman ba nagagalit siya? Bakit? Lahat ba ng perk? Ito kasi mga to, ang hirap sa mga to. Pag nagalit ka, DDS ka na. Di ba?
O eto, natin to, tignan natin to. Tignan natin, no? Magbasa tayo na, buti pa si Robin, no? Ipagtanggol nga ni Atty. Guanzon ng karapatan ng bawat Pilipino. Walang sino man ang dayuhan ang maaaring magpalabas ng kahit na sinong Pilipino sa kahit saan sarili niyang bansa. May ubo man o wala. Di ba? Tama si Robin. Ito ngayon, naglabis ang isang Chino sa isang Pilipino. Senior citizen sa loob ng mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Ang ibabasin nyo yung Pilipino. Senior citizen dahil lumaban. Huwag na lang yung si Rowena Guanzon huwag na lang senior citizen. Kakampihan mo yung dayuhan? O sanay lang talaga kayo, gusto nyo sa dayuhan. Kagaya ng ginawa kay Tatay Digong. Tatay Digong, dinala sa dahig. Dahil sa dayuhan. Sige nga, diyan sanay kayo. Alam mo, itong mga to, ayaw nila ng kakampi sa China. Correct? Pero yung amo nila nakipagkabay sa China kumakampi. Pwede na lahat sa kanila. Basta ikasasama ng DDS, ikagaganti nila ng DDS, ikagaganti nila sa DDS, pwede na lahat. Di ba? Galit kami si Tatay Digong, mura-mura ayaw namin. Pero nakapalo sila doon sa vlogger na mura ng mura. Pwede na yung pala. Kasi nga, para na makadaganti sa DDS. Di ba ganyan ang mindset ng mga yan? Basahin natin ang mga comment dito. Tama yung Chinese. Kapag may sakit, wag mo na gala ng gala sa mall. Anong wag may sakit gala ng gala? Bakit? Bakit ikaw? Umubo ka lang, may sakit ka na? Ha? Umubo ka lang, may sakit ka na? Ganun ba pamantayan mo sa may sakit? May umubo lang? Ha? Antindi mo. Yan ang sabi ko sa iyo mga kaibigan. Ang panahon ngayon, kahit nag-aaral yung tao, mahina na ang mag-isip. Tandaan niya, mahina na. Protektado ng mga Duterte yung incheck. Tamo, lalayo na. Di ba? Di mananalong senador yan. Wala lang problema dun Patayin yung mga incheck na yan. Sarap sipain na incheck. Senior na, walang utak. Didilis pala. Ano walang utak? Bakit? Hindi ka ba nagagalit? Ha? Hindi ka ba nagagalit? Guanzon for Senator. Palaban, Alamiriam, tumatandang paurong. Kayo tumatandang paurong. Kasi yung tao normal nagagalit. Yeah? Nagagalit kayo kasi yung tao hindi kayo makapaniwala nagagalit. So, ibig sabihin nun, hindi kayo nagagalit. Yun ang tumatandang paurong. Ba't di mo inawan Chinese, di ka kaibigan mo yan, Guanzon, Baka supporter to, sa'yo ma'am sayang. Chinese karamihan, arrogante. Paano di magbabastusan sa kalahi natin bastos? Ginagawa ninyo tapos pag binastos ng ibang lahi, galit kayo? Nakikita, nababasa, napapanood din ang kaganapan sa Pilipinas tapos masama loob ninyo. Sir, maling katwiran yan, sir. Tatandaan mo. Walang kinalaman ng individual sa nangyayari ngayon. Kung may nangyayari mga ngayon, kagagawa ng mga politiko yan. Hindi kagagawa ng mga tao yan. Although bumuboto yung tao, pero anong mali ng tao na sila yung magloloko? Di ba? Kaya nga nagtataka ko Sabi sila ng sabi, ang mga INC niya, bakit buboto na magnanakaw? Bakit? Alam ba nila? Alam ba natin kung sino magnanakaw na iboboto natin? Ha? Alam ba? Ha? Di ba? Nako, alam naman ng bobong senador. Dapat siya paalisin dito sa Pilipinas, hindi dapat siya dito sa atin. Pambubuli ba yung sinabihan lang ng tamang etiketa sa pag-ubo, pagdahak? Albert, alam mo sir, ito lang Pag may umubo, at hindi naman sa mukha mo, umubo, eto ka, medyo doon malayo at di naman kumakain, wala kang karapatan yung tao sabihan, huwag kang umubo. Dahil ang tao may throat yan. May ilong yan, may mga buhok sa ilong yan. Matik yan, pag napasukan ng alikabok o anumang insekto, babahin ka. So, kailangan mo bang sabihan ng yan, direkta, na, oy, ganito pag-ubo, ganito. Hindi po. Tandaan mo yan. Ang pag-ubo, biglaan. Meron ba naman, may sa nanangati, sabi niya ni Rowena, nangati throat niya, meron ba naman yung uupo ka, sari, kukulikim pa nyo ko. Hindi na. Minsan niya yung bahing niya pa nababahin ka, biglaan, nahuhuli na yung mo, takip mo Minsan mag-isip-isip tayo. Ano ba pinagkakain yung mga Pilipino? Ba't ganyan kayo kaiingot ngayon? Diba?
Ano ba pinagkakain nyo? Bigyan ko kayo ng tip, ha? Bigyan ko kayo ng tip para tumalino kayo kahit konti. Kumain kayo sa umaga. Huwag puro kayo kape ng kape. Nakaka-drain ng utak yan, sabihin ko sa inyo. Oo, ano ba nangyayari sa mga Pilipino ngayon? Hindi lahat, ha? Tatataka lang, anong nangyayari ngayon sa atin? Ba't ang dami ngayon? Dati, panahon ng mga 2005, makikita mo lang yung mahihina ang kokote, ha? Mahihina, yung mga hindi nakapag-aral talaga ng gusto at lumaki sa tambay, pero hindi niya, minsan mababait yun eh. Bihirang-bihira ka makakita ng ng walang, lahat makakatwiran. Mga matatalinghaga, ika nga. Yung mga matatalinghaga mga salita kahit mga walang pinag-aralan. Pero ngayon may mga pinag-aralan. Ano pa nangyari sa inyo? Diba? Ang dami nyo. Ang layo sa katwiran. Ngayon, sabihin niyo kung bakit ganyan ang trato sa atin ng mga banyaga. Kasi nga kayo mismo, hindi niyo matanggap na Pilipino kayo. Nakakaya. Nakakaya sa ngayon. Dahil nga marami nangungurakot at nagtatakipan. Yan, sila School Bukol, sila Boy Tago, di ba? Napakalaki ba ng bayad sa inyo para inchi kayo kumamsayang pagpipinoy nyo. Tignan ninyo yung video si Atty. Gonzo nang naninigaw, nagbumurat ng insulto. Sir, normal sa tao yan, sir. Normal sa tao yan. Tandaan mo yan. Pag galit ka, hindi mo na makontrol sarili mo minsan. Si Atty. Robin Padilla, paimbestigahan nyo yung Chino na yan. Legal ba? Illegal lahat ng kanyang pagkakatira? At kasus naman, lumalalim ka na. Hindi na mamamasyal sa muli kung illegal yan eh. Skupo naman, ko naman. Oh. Hindi na makikipag-away kung may illegal yan eh. Skupo, ano ba kayo? Alam mo yung mga millennial, alam mo yung dating mga edad, mga 40s, 50s, dati matatalino eh. Ngayon hindi na eh. Alam nyo bakit? Ito biblical to. Alam nyo bakit marami na ngayon na mahihina ang kokote? Alam nyo bakit? Ito, biblical to. Tsaka scientifical. Meron isa sa Biblia ang tagpo kung saan kumain ng gulay. Gumaling siya sa loob ng 1 linggo. Puro gulay lang. Meron namang kumain ng karne. Hindi siya gumaling matagal. Lumala yung karamdaman niya. Sa malalim na kahulugan nun. Sa panahon natin ngayon, kung ikukumpara mo, yun yung mga hindi kumakain ng puro fast food lang sa mga 24 hours na kinakain. Yan, walang sustansya, puro chemical na pasok sa utak. Umihina ngayon ang creativity mo sa utak mo. Tandaan nyo yan. Kaya ako naniniwala, nakapokus ako dyan kasi biblical lang binabasa. Biblia binabasa ko. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Mabuhay kayo lahat, pati si Ma'am Rowena Guanzon. Ma'am Rowena, ito payo ko sa lahat. Normal po magalit, ma'am. Normal po lang magalit. Pero sa susunod po, papayuhan ko kayo, huwag masyado kayong magalit kasi okay kasi magalit ka ng todo eh. Huwag lang makapanakit. Magalit ka, ilabas mo lahat. Pero huwag ng sobra kasi pag high blood, ma'am, nakakadisgrasya yan. Baka maputulan ka ng kung ano dyan. Diba? Yun lang po, no? Okay. Hanggang dito lang po. Paalam sa inyong lahat.